Eto na nga pala mga kabakeks ang part 2 ng pagsuba namin sa bundok ng aming buong pamilya dahil nga bukod sa nag-celebrate kami ng birthday ng aming lola ay may pinuntahan pa nga kami nakaka-refresh ng brain cells ngayong summer. Sa totoo nga lang mga kabakeks, napakasarap talagang balik-balikan ng lugar na to. Kung hindi nga lang to medyo malayo-layo talaga sa amin, babalik-balikan ko talaga to kahit araw-arawin ko pa. Wala si Uy, kaya mo, may bibibakikan ka. Pero bago nga kami ay bumaba dyan mga kabakis, eto nga muna ang aming kaganapan dito sa taas. Kami nga muna ay nagre-ready para sa aming almusalin dahil hindi nga kami pwedeng bumaba dyan nang wala kaming almusal dahil wala din naman kami babaunin. Abay magugutom nga kami lahat dyan. At kung maririnig nyo nga mga kabakis, yung isa kong tita dyan ay nagsisigaw nga at pag nag-aalmusal na nga kami dahil maliligo nga daw kami sa ilog, aroy Kaya naman mga kabakis, yung mga kasama ko nga dyan pagpunta sa ilog ay mga nagsipag-ready na nga para mag-almusal. Pero tingnan nyo naman ako ito, pa-video-video pa nga, aba naman, kumain ka muna. At matapos nga kami mag-almusal mga kabakis, eto nga at papunta na nga din kami sa ilog, aroy nag-excited, napakaaga. Pero syempre mga kabakis talagang inagahan namin dahil mahirap na nga umakyat or hapunin kami dito. May kasama nga akong baby bakekang, alam nyo na, hindi naman pwede yung magpagabi dyan sa baba, pero maliligo yan ng ilogs. Pero yan nga mga kabakis, napakahirap nga magbababa dyan, lalo pag may bit-bit kang bata, medyo nakakatakot nga, pero carry naman dahil medyo magaan naman ang aking baby bakekang. At syempre, sanay na sanay tayo dyan dahil laking hulo din naman kami. Ngayon nga lang ulit nakabalik dahil alam nyo na, syempre, hindi naman natin pwedeng iakit si baby bakekang dito ng baby. Kaya naman, pinalaki muna natin ng konti si baby bakekang para bago makakyat dito at makagala siya dito. Unang beses ko nga din nadala dito si baby bakekang, kaya naman kahit alam ko mahihirapan ako sa pagkarga sa kanya dahil hindi naman siya sumasama sa iba, napursige pa rin akong maisama siya dito sa ilog. Gustuhin man din kasi ng mga tita niya na kargahin si baby bakekang at matulungan ako, kaya lang ayaw talagang mawalay sa napakagandang mukha ng kanyang inaaroy. Pilingera na naman ang inang bakekang. Dito nga mga kabakeks ay nagtawanan pa nga kami dahil isa akong kapatid na nagpagkadire-diretso nga makakuha lang ng video na kami nga ay bumababa. Ay tingnan nyo nga naman, kanya-kanya nga kaming ngiti dyan kahit kami napapagod na. At tingnan nga naman tong isa kong tita, energetic yan, saan ka pa kahit nadapayan. Ay, sorry, nabanggit. At kahit nga mga kabakeks ay ilan nga lang kami bumaba dyan nila tita dahil kami nga lang talaga, kami tatlong magkakapatid at yung isa kong tita. Bali nga pala na una-una nga lang sa amin yung isa kong pinsan saka yung asawa niya. At tingnan nyo naman dito, yung kapatid ko pang bunso ay nagpaduyan-duyan pa nga. Tawang-tawa nga kami sa kanya dyan kasi hindi nga siya makababa. Nagpaduyan-duyan siya dyan pero hindi siya makababa. Ano ka ngayon? Duyan pa more, kabado din siya 20. At matapos nga din nila magpaduyan-duyan doon, eto nga at nagdire-diretso na nga kami pababa papunta nga sa ilog. Medyo malapit-lapit na nga din kami, kaya naman ang gaganda na ng mga ngiti namin kahit medyo napapagod na nga kami. At tingnan nyo naman yung tita ko, hindi naman masyadong halata, diba? Iilan lang kami dyan mga kabakeks, pero sayang-saya na nga kami. What's more kung kompleto pa nga kami. Busy nga lang kasi sila sa taas dahil nag-aasikaso nga para doon sa mga niluluto dahil birthday nga ng aming lola. Dito nga ay napahinto ako dahil tuwang-tuwa nga ako sa ganda ng langit. Napakaganda nga at bughaw na bughaw ang langit, napakasarap tingnan at pagmasdan. Napakasarap nga talaga pumunta sa ganitong lugar kahit paminsan-minsan lang dahil bukod sa napakagandang tanawin ay napakasarap din ng hangin na dumadampi sa iyong balat at napakasarap mag-inhale at exhale sa ganitong lugar. Kaya naman hindi lang marerefresh yung brain cells mo, pati yung soul mo talaga marerefresh. Soul daw, wala si OA. Pero seryoso mga kabakeks, napakasarap talagang balik-balikan ng lugar na to, malayo sa polusyon, malayo sa mga maiingay sa bayan. Talaga naman yung simoy ng hangin yung maririnig mo, yung agos ng ilog, talaga naman napakasarap sa pakiramdam pag nandito ka. Yung tipong pag nasa ganitong lugar ka, talaga naman malilimutan mo yung mga bit-bit mo o yung mga dala-dala mong mga problema. Yung sa sobrang ganda dito, yung sa sobrang refresh, talaga namang makakalimutan mo yung mga dinadala mo sa buhay. Ang maiisip mo lang, yung magpakasaya ka sa ganitong lugar, yung huminga ka na malalim dahil napakasarap ng hangin. At isama mo pa nga yung mga ngiting makikita mo sa mga bata na kasama mo, lalo ng anak mo. Yung tuwa at saya nila sa ganitong lugar na hindi sila makakalanghap ng polusyon galing sa bayan. Yung ang sarap pakinggan ng agos ng ilog kasabay ng halakhak ng mga bata na para bang walang problema sa mundo. Kahit sandali lang yung sayang walang katumbas na kahit ano ay
paminsan-minsan maranasan natin, lalo nating mga nanay na lagi sa bahay lang, we deserve some refreshing time. Hala si OA, nag-English na, nagdrama pa. At ayan na nga mga kabakeks, nang makarating nga kami dito sa ilog, ay agad-agad nga naligo yung mga batang kasama namin. Hindi na nga nagsipagpigil, lalo ang Kuya Bakokong. Hinayaan ko na nga ng hinayaan si Kuya Bakokong ko na maligo para naman ma-feel niya at masulit niya yung pagpunta namin dito. Tignan nyo nga naman kasi yung ilog mga kabakeks. Paano ka ba naman hindi mag-i-enjoy maligo dyan? Napakaganda nga at napakalinaw. Napaka-fresh talaga, wala akong masasabi kundi napaka-fresh ng ilog na to, napakalamig, parang may yelo. Naalala ko tuloy nung kami mga bata pa ay palagi na rin kami nandito, lalo kapag summertime. Dahil simula bata pa lang kami, palagi na nga din kami sumusuba dito sa Hulo mga kabakeks. Dahil sila nanay ko nga ay dito din nagsilaki sa Hulo. Dahil mga kabakeks nung kabataan nga nila nanay ko at ng mga tita ko ay dito nga sila nakatira sa Hulo. Nagsitira nga lang sila sa bayan nung sila nga ay nagkaroon na nga ng mga asa-asawa at nagkaroon na nga ng mga anak. Mabuti na nga lang din ay may lupain dito si lolo ko, kaya naman may napupuntahan kaming ganito kagandang lugar. Bukod sa maganda na at refreshing, libre pa. Yun nga lang, medyo malayo, pero carry lang. At tingnan nyo nga dyan mga kabakeks, tuwang-tuwa nga yung mga bata, napakasarap nga nilang panoorin dahil tuwang-tuwa nga silang naliligo at sarap na sarap sa tubig. Dahil tingnan nyo naman yung tubig mga kabakeks, sino ba namang hindi masasarapan sa pagligo pag ganyan ka-fresh yung pagliliguan. Dahil kung ako, mga kabakeks, kung wala talaga akong alagang baby bakekang na dala-dala, magpapabad din ako sa tubig dyan. Pero syempre, kailangan kong unahin ang aking baby bakekang. Pero pinaliguan ko din naman siya. Tingnan nyo nga, naliligo na nga dyan si Kuya Bakokong at baby bakekang. Pero hindi ko binabad si baby bakekang, baka sipunin. Pero si Kuya Bakokong natin hanggang sa pag-uwi yata ay talagang naliligo, ayaw umawat. At yan nga din ay lumusong na nga din ako para kahit paano ay makaligo naman ako kahit saglit lang dahil hindi nga pwede magbabad si baby bakekang, kaya saglit lang din ako naligo. Pero okay lang mga kabakeks, at least nakaligo ako, nakapag-refresh din kahit paano, kahit sandali lang. At dito nga ay may patalon-talon pa nga ako mga kabakeks dahil feel na feel ko nga at gusto ko talagang i-feel yung tubig. Sa totoo lang. Dahil sa totoo lang mga kabakeks, sa init ng panahon ngayon, napakasarap talaga maligo dito. Hindi mo iindahin yung parang may yelo na ilog na to. At after nga din namin maligo doon sa ilog mga kabakeks, umakit na din kami agad dahil syempre baka sobrang init na pag-akyat namin. At may handaan pa nga dito sa taas. Syempre kailangan pa din namin nandito kami dahil kakantahan namin ang aming lola. Muntik na nga kami hindi makaabot sa kantahan mga kabakeks dahil anong oras na nga kami umawat sa ilog. Pero kahit paano, nakaabot naman kami at nakantahan naman ang aming lola. Hindi ko na nga lang din nabidyohan dahil syempre basa ako ng mga time na yun at karga-karga ko pa si baby bakekang. At dito naman mga kabakeks pahiga-higa na nga lang kami sa ilalim ng napakalaking puno. Nakatapos na nga ang kainan niyan at ang kantahan, kaya naman nagpahiga-higa na nga lang kami dito. Pinagmamasdan nga namin yung kalangitan at yung mga punong napakalalaki. At nagtatawanan pa nga kami dyan dahil tinututukan ko na naman ng camera ang aking mga kapatid. Oo. Nagpapahinga na nga lang din kami ng mga oras na yan, kaya binibidyohan ko na lang itong napakataas at napakatandang puno na to. Napakaganda niyan mga kabakeks sa personal, sa totoo lang. Kaya naman wala akong tigil ng bidyuhan yan. At paano yan mga kabakeks, hanggang dito na nga lang ulit ang aking video. Salamat sa inyong panonood, hanggang sa susunod na aking video. Huwag nyo nga palang kalimutan mag-like, share, and follow guys. Bye!